Morning mga katrabaho, mga sangkay. Nandito na naman muli ako sa harapan ninyo upang magbigay ng konting na-experience ko itong buwan ng Marso dahil ito ang pangalawang project ko ng taong 2020. Meron man akong mga nagagawa ng mga nakalipas na mga days, mga maliliit lang, hindi gaya ng mga na-upload ko na tumatagal to ng mga 15 days, 10 days, at nakakuha po ako ng isang project sa isang condominium unit sa Pidela Subdivision, Canelas Pinas. Ito po ay house repaint. Ito po ay simpleng pagpupintura lang. Kaya ginamitan ko lang siya ng mga poison, mga semi-gloss lang, ADI. Hindi ako gumamit ng mga lacquer type. Kasi hilamos lang naman ito kung titingnan. Kasi may dati ng pintura ang condominium. Madumi na nga lang siya. Kaya pinarepaint sa akin. Kasi yung may-ari ay sumakay na ng pumunta na sa ibang bansa. Sumakay sa aeroplano kasi stewardess siya. Paupahan niya muna. May gusto nung uupa na gusto mapinturahan. At nagkasundo naman sila. Ang tenant ang gagastos, magbabudget ng pag-repaint ng condo. Ay umabot naman ng halos 50,000 ang nagastos namin, labor materials. Kasi may mga additional, kaya umabot ng ganun. Madaming idinagdag ang tenant. Marami siyang pina-repair na wala sa usapan. Sumagal siya ng halos 12 days lang at sa maganda naman ang pinakwian ng pag-repaint at wala namang naging question yung mayari, bagkus natuwa naman siya. 2-story condo unit ang nagawa ko. Dalawa lang kami gumawa, isang helper at saka ako. Ang kinuha kong helper ay nakakaintindi na rin sa paint. Hindi ko kailangan ng master kasi mahirap utusan ng mga master. Kaya kumuha lang ako ng medyo nakakaintindi at pinasweldo ko naman siya ng ayon din sa kakayahan niya. Ito nga, nandito na naman ako sa inyo para ikwento ang naging experience ko itong buwan na ito. Ang gate ang naging additional na pinalagyan ng plain sheet kasi open masyado ang gate. Gusto ng tenant na may privacy, bawat dadaan hindi siya makikita, kaya pinalagyan ng plain sheet. Yun ang naging additional, at saka yung front ng condo unit kasi wala sa usapan niya. Saka yung mga cabinet, wala din sa usapan niya. Tapos mga nirepair ko yung mga wall na crack kasi nagbiyak-biyak na. Kasi ang bato habang tumatagal yan, nagkaka-hairline. Kaya ang ginawa ko dun sa mga crack, binakbak ko at tinapalang ko siya ng polytop. Dalawa kasi ang pinagpipilian ko, itatapal ko sa crack. Isang asphalt o polytop. Hindi ko nagamitan ng asphalt, polytop na ang ginamit ko. Kasi na-experience ko rin, okay naman din yun. Dahil nung nagtrabaho ako sa St. Luke's Medical Center sa Global, yan ang ginamit namin sa mga crack, polytop. Body filler yun, may kasamang hardener. Ito yun mga guys. Pwede siya sa kahoy,
Pwede siya sa metal, sa yero, at sa bato. Ito, sa experience ko lang to. Kasi may iba-iba kasing gagawa na may kanya-kanya silang idea. Kanya silang diskarte sa pamamaraan ng pag-apply kung ano ang nasa puso nila at ano ang naging experience nila. Ano din yung ating vlog itong buwan nito. Sige po, salamat po at muli magandang umaga. Samahan niyo ako. Good morning! May dadagdag lang ako sa mga naging experience ko itong pag-repaint ng condo unit. Ang condo unit pala ay maselan. Lalo na tatlong tenant ay sensitibo kasi foreigner siya. Ngunit nagampanan ko naman ng quality na hinihingi ng tenant ng may-ari. Ang steel gate na naging additional namin ay ginamitan ko siya ng plain sheet na ang kapal niya ay 0.7. Ngunit hindi yun nasunod dahil ang tenant ang gumastos nun. Binigay niya lang ang pera na naayon lamang sa kapal nung plain sheet. Kaya ang nagamit ko ay hindi tugma doon para sa gate. Pero ganun pa man, okay din naman basta ma-install ko lang siya ng maganda. At hindi naman umangal yung may-ari kasi maganda naman ang kinalabasan. Tapos napinturahan ko siya ng chocolate brown. Ang pag-layout nga pala ng plain sheet ay kailangan lalagyan mo siya ng tanse para diretso sa ibabaw. Yung pangalawa naman ng aking additional ay ang hagdanan. Kasi ang hagdanan ay wala sa usapan. At ginamitan ko siya ng materyales na panghagdanan gaya ng top coat. At nilagyan ko siya ng design na haspe. Ang design ng haspe ay matagal ko nang ginagawa yan. Nung nasa Super Perry pa ako, 2012 hanggang 2015. 3 years ako sa Super Perry sa loob ng barko dito sa atin sa Pilipinas. Yung mga ganyang design ay nilalagay namin sa mga handrail ng mga barko. Tapos ang ginagamit ko dyan na pang haspe ay kalimitan cotton. Dito lang sa hagdanan nito, dito lang ako gumamit ng brush. Yan lang ang ginamit ko na acrylic dito sa hagdanan. Lacquer type kasi siya. Tapos ang mga ceiling dito sa ground floor ay hindi ko na masyadong nahirapang pintahan kasi spandrel kasi ang ceiling ng mga sa ground floor. Pati sa banyo, spandrel din ang ceiling nila. At saka sa parking area. Tapos, ang wall ng banyo, tatlong banyo kasi ito eh. Ang tatlong banyo, ang wall niya ay naka-tiles. Flooring to ceiling. Kaya wala akong nirepaint. Pinalinisan ko lang. Tapos ang pangatlo kong additional ay itong front area. Kasi ito wala ito sa kontrata. Masyado kasi itong mataas, kailangan ng scaffolding. At hindi naman ako gumamit ng scaffolding. Meron lang akong ladder na mahaba. At sa ibabaw naman ang taas. Sa taas na lang ako, ilabot ko na lang ng mga mahabang roller. Isang kay mga katrabaho, muli samahan niyo ako. Salamat po. Hello mga sangkay. Ito ang cabin. Ginawa ko to 2019.
Tapos, pin light, 3. Ako na rin ang nag-electrical. Tapos, ang lagayan ng mga telephone, internet, etc. etc. Meron siyang cabinet na maliit. Drawer. Nilayout ko to. Umabot ako ng mga 9 days bago ko natapos. Ito rin, kasama ito dun sa design ng TV. Ito, ginawa ko rin ito. Kaya lang, iwalay ang presyo nito. Flavor of materials din. Kitchen cabinet. Saka ang ilalim niya. Ngayon, i-repaint na lang siya. Lalagyan ko ng polyurethane top coat para bumalik ang kintab niya at bumalik ang ganda. Nakontrata ko naman to ng 16,000 labor materials. Tapos ang baitang, yan, aspirin siya. Ang floor niya, wood lumber, tapos ang sidings niya, tiles. Taas. Yan. Ito ang unang kwarto. I-repaint din to kasama to sa kontrata. Tapos may shade. Pedestrian. Pinlight. Yan, ayusin din yung crack. Maganda painting siya. Yung banyo ng master bedroom. May heater din siya. Tapos ang terrace. Kasama to sa usapan. Ipinturahan ko yung terrace. Patayin ko muna yung ilaw. Ito yung cabinet niya. Modular cabinet to. Yung ina-assemble. Tapos ito, re-varnish to. Applyan ko siya ng polyurethane para bumalik ang kintab niya.
Okay mga guys, inumpisahan ko ng pag-apply ng pintura. Ang ginamit kong pintura ay Boysen's. At ginamitan ko siya ng semi-gloss latex white. At tinimplahan ko siya, ginawa ko siyang off-white. Dahil yun ang dating kulay niya. Guys, samahan niyo ako sa aking pagsisimula ng aking pag-repaint ng condo unit nito dito sa may Las Piñas. Yes guys, hello mga sangkal, natapos ko na rin itong ceiling dito sa may dining area at saka kitchen. Ang kulang na lang ay ang cutting ng gilid ng kisame kasi hindi na iwasan may sasayan. Wala naman siyang kisame. Lalagyan ko lang ng exhaust fan doon. Baka sakaling magluluto, yung usok lalabas. Higupin niya papalabas. Yan. Ang next target ko dahil tapos na itong sa dining area. Dito naman sa living area. Living area. Hindi pa na-umpisahan ko. Ito, sarahin ko ngayon para mabilis ko. Primer lang ako ng light. Papatungan ko ng light gray yan. At dito sa hagdanan, dinaiwasan may mga tulo. So, nilagyan ko ng masking tape para hindi madumihan ako by time. Hop, ito yung kasama ko. Sigari. Nagpipinis din siya ng wall. Mga 2 foot ang gagawin na rito para mas maganda ang kalabasan. Natira niya na rin yung sa medyo room. Kwarto to ng katulong. Napinis niya na rin yung wall. Tapos may problema rito. Ito naman sangkay. Itong kanto ng ay ng crack hanggang dito sa baba. Tatanggalin ko ito tapos mamatilya ko ang baseboard. Yan, babakbak. Tapos ang baseboard niya yan. Memorial dyan, lahat ng libingan doon, nadali niya lahat yun. Libingan ko yung liwatan. Ito ang baitang ng sangkay. Ito, titimbakan din namin ito. I-repeat din namin itong area na ito.
Muna yung mga sangkay. Nandito ako sa kitchen. Pinipinis ko na at kinukulayan ko ang wall. Ito. Light gray na siya. Yan ang finish niya. Yan sa taas. Ito. May konti pa rito na hindi ko na finish. Ito na ang finish na color niya. Light gray. Pinadala nga ng madumihin tong area ng dirty kitchen. Hindi kailangan ang finish. Natapos ko na rin ang light gray. Bukas i-double coat na lang. Mamaya i-double coat ko na ito. Saka magiging finish product na ito ngayong araw na ito. Wala na akong babalikan. Maglilinis na lang ako ng mga area ng yung talsik at cutting. Samahan niyo ako guys, ngayon na ito para sa aking pagpipintura sa bahay na ito. Next step. Good morning mga sangkay. Dito na naman po ako. Mag-i-start po akong lalagyan ko ng top coat po itong baitang. Lalagyan ko siya ng polyurethane top coat. Ito po ang gagamitin ko. Hudson polyurethane floor varnish top coat. May kasama siyang adhesive catalyst. Yan. At natin. Ayan, na-applyan ko na yung isang baitang. Oh. Ginamitan ko siya ng bawat isang baitang ay kailangan linisin dahil marami talsik ng pintura.
hindi na ingatan ng pintor ko. Napinis ko ng isang baitang. Puntahan ko muna itong aking nagpuputol ng bakal. Kasi nalagyan namin ng plain sheet itong gate. Itong plain sheet na ilagyan ng gate 24. Para hindi sikita yung loob. O, putol ka pa ng ano, ilang piraso na yan? 27. Tapos ang haba, 30. yan ang aking welder, malupit yan. Galing pa sa Japan yan. Putol ka ng 4 na piraso na 15. 4 na piraso. tatlo. 28. Ay, 4 na 28 para dito. 4. Yan. Puputol siya. Lalagyan to ng ganyan tsaka isang ganito na nakatayo ng isang square bar. Kaya isa. Dali lang. Lalagyan to ng sangkay ng ganyan. Bawat isa. Lalagyan ng isa hanggang doon sa dulo. Tapos lalagyan dito ng square bar. Ang purpose kasi nito para wag makapasok ang pusa, daga at kung ano pa man yung mga halimaw na nandito sa lugar na ito. May halimaw pala dito. Ayan, puputol siya. Kung pinuputol naman niya tingnan nyo naman, angat na yung tintad niya. Angat na yung ganda niya. Ayan. Na first coat ko na siya ng polyurethane top coat varnish. Angat na angat ang tintad niya. First coat pa lang yan. Mamaya apply ko pa sa ng isang pato. Oh guys, ito naman ang ititirahin ko para ma-finish na to. Kasi may target date ang paggawa ko dito. 11 days lang ang target ko dito. May allowance na ako ng 2 days. Siguro mga 9 days ko lang ito mapipinis lahat. At ito pang huli kong gagawin. Itong exhaust fan na ito ay ilalagay ko dito sa ibabaw. Kasi may open area doon sa may bubong. Doon ko ilalagay ang exhaust fan sa gitna. Para pag nagluluto, mailabas niya yung usok
ng exhaust fan para hindi na masyadong nangingitim ang pintura dito. Ayun lang guys, samahan nyo ulit mamaya. Mga sanggay, napinis ko na itong ayan ang design niya, aspe. Napinis ko na siya hanggang dito sa baba. Nalagyan ko na siya ng polyurethane half-foot varnish. Bale, ito na lang ang varnish ko. Ito. Finish na. Mapul ang kulay ng cabinet niya. Hasper yung design. Samahan niyo ako sangkay. Hello mga sangkay. Dito na kami sa labas. Pagpipintura. Pinipintura na ni Gary itong labas.
Taas masyado to. Yan. Okay. Yung terrace na tapos na rin. Ito na lang siding. Tsaka dyan sa ibabaw. Di bali, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 na unit to. Parang duplex style. Ako ang design niya maganda. Good morning mga katrabaho. Restart na po ako sa ako nito para umpisahan ko ang pag-transfer ng gate na maliit, lilipat sa kabila. At ito yung kasama ko, ayun, ipipintura na siya sa wall ng labas ng bahay, sa front area. So guys, sabahan niyo ako. Hello, good morning mga katrabaho. Ito, finish na lahat ng aking nagawa. Nalagyan ko na kayo ng mga hangiran ng tenant. Tsaka ito, napintuhan ko na yung mga loob ng cabinet. Tapos nalagyan ko na ng exhaust fan doon sa taas. In case na magluluto sila, yung usok, hihigupin palabas. At mawala yung init. At ang init. Ito na rin. Mga cabinet na finish ko. Ito yung panel board niya na. Natapos na kin ako. Ito na lang itong gate.
Good afternoon, mga katrabaho. Ayan, pinipintukan na namin ng chocolate fountain. Itong gate na ginawa namin. Dapat nilagyan ko ng square bakang ilalim. Kasi bawal pumasok ang aso, pusa. Bukas mapinis na namin ito. Tapos, dati kasi wala yung plain sheet sa gitna. Pinalagyan ng tenant. Kasi para daw may privacy. Kitang kita daw kasi dito sa loob. At itong butas dito sa gate, ilalagyan pa na bukas ng takip. Sige guys. Hello mga katrabaho. Good morning. Ito, simula naman kami. Lilinisin na lang namin tong parking area. Kasi tapos na kami. At ito, kinabit ko na yung TV niya. At nilagyan ko ng picture nila. Ito yan, picture nilang mag-asawa. Yan, nilinis ko na rin itong sado. Oh, lalagyan ko na ng pampakitang ng flower na design dito sa grill. Ito sinasabon namin para malinis kasi medyo maselan yung Bombay eh. Tapos 5 na po.